Good morning mga ka-builders, kamusta po kayong lahat? Isa na naman pong project yung ating natapos at ito turn over ngayong araw na ito. Dito po yan sa Richfield Subdivision, Barangay Sinalhan, Santa Rosa, Laguna. Ayan, so kung nakikita po ninyo, ito po yung ating katatapos lang na proyekto at ito turn over natin ngayong araw na ito. So mga ka-builders, bago po yan, isa po ng shout out doon sa ating mga masugid na taga-subaybay ng ating channel kay Ma'am Beatrice Ordoño. Salamat. Shout out po ako sa inyo, Ma'am. Kay Randy Aquino. Thank you, sir. Lagi kayong nandiyan para sa ating channel. Maraming salamat po. At kay Ma'am si Eugene Lee. Ayan. Thank you very much po. Okay mga ka-builders, nandito na nga po tayo. Ito po yung throwback ng ating project kung saan po yung simula. Makikita po ninyo yung unit kung anong itsura niya. At ito po yung ating bibigyan ng twist. Ayan. So mga ka-builders, ito po yung bear type na unit. So nandito po kami ngayon. Ito nga po yung unang araw at pinag-uusapan namin kung ano-ano yung mga gagawin. Actually mga ka-builders, sa actual plan nitong unit, doon sa perspective plan na pinakita sa atin ng may-ari, hindi po nakadisenyo yung mga interior. So ang nakalagay lang po doon yung extension plan ng unit. Kaya ang ginagawa namin, pinag-uusapan namin kung ano yung mga magiging itsura ng gusto ng may-ari para po dito sa interior ng unit. Ayan. So, ayan mga ka-builders, ito po yung dinala na natin, yung mga tao natin para sa unang araw ng trabaho namin. So, kasabay na po nito yung paghuhukay namin ng foundation. Nilayout na namin, tapos yun nga po, sinabayan na namin ng paghukay ng foundation habang nandito po yung may-ari para na sa ganun po makita po niya yung lugar kung saan namin ay dapat na iposisyon yung mga column at saka yung foundation. Pero nandoon naman po yan sa plano dahil nga po sa approved plan po ito nung developer. Ayan. So, ngayon mga ka-builders, ito na rin yung nagpa-deliver tayo ng materyales. So, mga ka-builders, dito po sa unit na ito o dito sa subdivision na ito, bawal po maglagay ng mga materyales sa nearest yung katabing unit. So, nakiusap lang po kami na kung po pwede, paghukay lang tapos isasako na kagad namin yan. Yung mga panambak dahil nga po sa talagang bawal tambakan yung kabilang unit. So ayan na nga po mga ka-builders, ito na. Ayan, nakasako na po lahat yan at hakutin na rin po namin yan para itapon po doon sa tambakan. So mga ka-builders, ang bawat column namin ginagamitan namin ng 16mm. Dito po yan para sa second floor. So, kahit na magtayo po tayo dyan ng third floor, pwede rin po. Dahil yung materialis na ginamit natin ay standard size po. Ayan. So, yan mga ka-builders. Ito po yung mga kaganapan nung time na kami nagsisimula pa lang. Ayan. Ito, nasa 3 linggo na po ito. Ayan. 3 linggo na po ng trabaho natin. So, magtataka kayo bakit ito pa lang sa loob ng 3 linggo. Actually, mga ka-builders, sa liit ng unit, hindi po natin kailangan ng maraming tao dyan. Ang tao natin dito mga ka-builders ay 6 lang. Mayroon dito sa labas gumagawa at mayroon din doon sa likod. So, kasi nga po mga ka-builders, tight budget lang po. Pagka sa ganitong unit po ng sa ganito pong unit na inner unit po, so hindi naman mas malakihan po ang budget na nangyayari. So pinagkakasya lang po talaga yan ng may-ari. Ayan.
So, ito na nga po mga ka-builders, nagbuhos na kami ng slab. So, ang kapal po ng slab namin yan ay 10 to 12 centimeter. Ayan, so magta-tiles pa kami, so madadagdagan pa po yan. Tapos, ang matting po namin ay double matting ang ginagawa namin. So, 30 by 30 plus matting again na 30 by 30. So, nagiging standard na sukat na namin dyan ay 15 cm is 15 square centimeter. Ayan, yung nagiging diameter ng bawat pagitan ng bakal. Ayan, so ayan, ito na nga po mga ka-builders. Kung makikita nyo, nakasetback po kami dyan ng 1.5 dahil nga po sa standard na procedure o standard na sukat para po sa subdivision at yung ang approved permit po o approved plan permit ng developer, unang admin. Ayan. So mga ka-builders, alam nyo po ba ang gagawin namin dito? Dahil kaya po pinayagan po sila na ganyan ang maging itsura ng bahay. Dahil kailangan yan, copycat po yung dating doon sa original na unit. Kailangan parehas na parehas po ang itsura niya. So ito na nga po mga ka-builders. Kung makikita po ninyo yung aming step, mayroon po siyang rubber nosing. So, nilagyan po namin yan ng rubber nosing para na sa ganun po, just in case na akyat baba, hindi sinasadya safe po dyan at mayroong groove po. So, hindi masyadong madulas. Ayan. Okay mga ka-builders, so ito na nga po siya. Halos dito sa part na to, kaunting linis na lang, naglilinis lang po kami dyan at saka una namin pininis itong itaas. So doon sa baba, talagang medyo marami-rami pang kalat. So ito po yung finish na dito sa taas. Ayan. So inintay na lang namin yung magkakabit nitong aircon. Ayan, para dyan. Ayan. So ayan po yung aircon. So, yun mga ka-builders, ito yung master bedroom. Ayan. So, lahat po ng kesame dito, ginamitan po namin ng PVC panel. Ang kainaman lang po kasi ng PVC panel, less maintenance. O nga po, medyo pricey lang po siya. Pero yun nasa kontrata naman po namin, nasa pag-uusap po, before na umpisahan namin yung project na ito. Dahil nga po sa materialis na gagamitin, na gusto nila para sa kanilang unit. Kaya po kuminsan, yung iba mataas ang presyo dahil nga po sa materialis. So kung gusto naman po makatipid, pwede naman po yan. Kaya lang nga po, medyo may hassle yung iba. Gawa nga ng, halimbawa, gamitan natin ng hardiplex. So hindi magtatagal po yung mga hardiplex, nagkakrak po yan eh. So lalo na sa mga dugtungan dahil nakaribit lang po yan. At saka isa pa po, mabigat. So, ayan po mga ka-builders. Ito na po yung finish namin. Ayan. So, yung bakod namin, naka ash gray ang kulay. Tapos, dito po sa loob, ang kulay naman po ng mga pintura namin na ginamit dito, sa kesame ay puti lang talaga. Tapos, yung mga wall, loob at labas, ginamitan namin ng tool white. So, walang pinagkaiba po yan doon sa original na pintura ng existing house. Ayan. So, dito naman po sa pinto, maroon po ang ginamit namin dyan, maroon red. Ayan. So, kung nakikita po ninyo yung ilalim ng hagdan po, dyan po ilalagay yung TV. Bali yan na po ang pinakadesenyo ng TV console. So, hindi na po nila pinabago yung, yung hagdan. Ang ibig kong sabihin, pinakubiran para maging TV console yan. Okay na daw sa kanila yan dahil nga po sa tight budget lang. So, hindi na nagpagawa ng disenyo o ng iba pang disenyo para doon. Tapos, dito naman po sa ilalim nito, ginawa po yan na stock room. Ayan. Ginawa po yung stock room para yung ibang mga gamit na panlinis o yung ibang hindi na kailangan para po dyan. So, dito naman po sa kusina, ayan,
Yung pinakailalim po niyan is aluminum, yung pinto ng cabinet. Tapos wala pa pong cabinet sa taas dahil nga po sa hiwalay po yan doon sa kontrata namin. Ito, isinama na po namin yan kasama nung sliding door para doon sa CR. Ayan. So, naka-double fold po, no? Para hindi masyadong masikip doon sa kanto kung may malaki kang ipapasok na gamit. Ayan. So, ito po yung kanilang CR. Ang pinto po niyan ay sliding para hindi sagabal kapag nagbubukas at nagsasara. So, ito po naman po yung laundry area. Ayan. Tapos, dito sa laundry area, may ventilation po dyan sa taas para po yung init ay labas-pasok po. So, ito naman yung simpleng CR nila. Nagpalagay ng niche para doon sa lagay ng shampoo at wala ng mga kung ano-ano pang ididikit doon sa pader. So, yung towel rack, hindi pa nila nabibili, kaya hindi pa namin na ikakabit. Ayan. So, ngayon mga ka-builders, dito sa gitna na to na parte, hindi na sila nagpalagay ng bar counter. So, sinuggest ko sana sa kanya, pero ang sabi ni sir, wag na muna. Saka na lang yan, o hindi na namin pinalagyan dahil sisikip lang yung space pagka naglagay sila ng dining table. Ayan. So, ito po yung pinaka-space para dun sa TV. So, akyat ulit tayo mga ka-builders. Katulad nga na banggit ko kanina, yung hagdanan na to ay mayroong rubber nosing. Ayan. So, lahat po ng kulay na nandiyan po ay kagustuhan ng may-ari. Ayan. At kung yung iba naman po sinasuggest natin, kaya ganyan ang kulay ng rubber nosing para nakikita po yung step. Kahit na sa gabi siya, kung may konting liwanag, makikita ka agad. So, ayan mga ka-builders. Ayan. 3 bedroom, 3 kwarto para sa isang 46 square meter na lote. Ayan. Isang napakaluwang na kwarto. Ang sukat po ng bedroom na ito, ng master bedroom po na ito, ay 4x5. So, halos nasa 20 square meter po yan. Ayan. So, ito po yung hallway. Ayan, papunta dun sa 2 kwarto. So, itong kwarto naman po sa gitna, 3.5, 2x3.5. Ayan. So, halos nasa 7 metro mahigit, nasa 8. Ayan. Tapos, dito naman po sa likod, ay halos same size lang po siya, pero nagkaroon po ito ng partition sa gitna dahil yan po yung original na wall nung bahay. Hindi na po namin tinibag dahil nga po sa baka humina na yung existing house. Kaya yung bintana, pinanggalingan po ng bintana na yan po yung ginamit na lang na pintuan para dito po sa pinaka extension na kwarto dito sa likod. Ayan. So, ang sukat po ng kwarto na yon ay 2x3. Dito naman po sa gitna, 1.3 by 3. Ayan. So, yun mga ka-builders. Hanggang dito na lang po muna tayo ulit. Nawa po inasihan po kayo sa ating finished project. At inuulit ko po, doon sa mga bago pa lang sa ating channel, please subscribe po at hit nyo po yung notification bell para updated po kayo sa ating mga video. Ayan. Thank you very much, may-ari po kay Sir Greg. Maraming salamat po sa tiwala. Nawa po bigyan kayo ng malusog na katawan, biyaya sa inyong bahay at napakabait po ninyo para sa amin. Maraming salamat po. Okay, hanggang dito na lang po muna tayo. At nawa po ipagpalain tayo ng Panginoon sa araw-araw. Ayan. So maraming salamat po sa inyo. Saan man po kayo nandoon, mag-iingat po kayo at gabayan po kayo ni Lord. Thank you. Thank you po.